7,641 islands, 82 provinces, 1,493 municipalities, and 149 cities. Yan meron ang Pilipinas. But aside from these numbers, you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Puerto Princesa Underground River, that among the 7 wonders of nature, the perfect shape of Mayong volcano in Albay, and the unique geological formation over 1,200 cone shape in province of Bohol, and the white sand beach of Boracay. And that is a huge reason why I decided to do the Philippine Loop again. To rediscover, to explore, and to reshare to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will be travel our country again. So join me as I travel the breathtaking beauty of our country known as Pearl of the Orient, the Philippines. This is Kiko Kalakasan from Pasig City, and this is Philippine Loop. Good morning guys, nandito ako sa Ginubatan Albay. At dito pupunta sa akin pang 28, 29, 28 days ko sa Lazada. Ito na, diretso na to. Alas 11 na ng tanghali na mag-umpisa ako mag-ride out sa bayan ng Ginubatan dahil hintay ko munang tumila ang ulan. Hanggang sa madaanan ko ang Riles. Ito ang pinakamabilis na mode of transportation ng araw kung pupunta kayo ng Bicol. Biyaheng Divisoria, going to Sorsogon. Kung marami kayo na isasakay sa bus pag umuwi kayo ng probinsya, sa mga bago ng tren na to, sky's the limit ang mga bagahe. Basta kasya, kahit aparador pa yan. At 5 oras lang mula sa Maynila, nasa Bicol ka na. Ganyan na kadali bumiyahe ng Bicol nung araw. Ngayon, ang mga release ng tren na ito ay alaala na lang ng mga taong nakaranas ng biyahe ng Manila to Bicol gamit ang tren. Kinalawang mo na ang mga release pero buhay na buhay pa rin ang alaala nito sa karamihan. Pagtapos kong tambayan ng release ng tren, bumalik ako ng kalsada at nadaanan ko ang ilog dito sa bayan ng Traversa. Hindi nagtagal, napasok ko ang bayan ng Amaling. At napansin ko na wala na pala ang dating bote ng toyo dyan. Napalitan na ng gin. At habang pumapadyak ako, napansin ko na nababalot na ng mga kapal na hambog ang Mount Mayon. Tumawid ako ng kabilang kalsada para madaanan ang bypass road at para na makita ang Mount Mayon ng malapitan. Habang nag-video ako sa bypass, tinawag ako ng isang mama at binigyan ako ng ayuda. Pagbalik ko sa National Road, nabutan ako ng ulan. Nang tumila na, bumalik ako ng kalsada at may nag-abot na naman sa akin ng ayuda. Hanggang sa madaanan ko ang controversial na 7-Eleven na minsan kumalat sa social media dahil ang pwesto nito ay parang katulad ng 7-Eleven sa Japan, Mount Fuji. Hanggang sa mapasok ko na ang bayan ng Daraga. At dito ko na nga naipagawa ang aking bisikleta. Nagpalit ako ng caliper at pinalagyan ko na rin ng preno. Guys, finally may break na uli ako. Kakapagawa ko lang. And thank you sa nag-sponsor. Thank you kanina dito. Hindi ko lang nakuha kasi busy ako kanina. Yan, patawid na ako ng Kagsawa. Yan, Kagsawa na yun. Ayun o, yung labas. Thank you nga pala sa nag-sponsor para maayos ang aking bisikleta. At nang marating ko ang Kagsawa Ruins, sa Katerba ang daming tao. Karamihan mga nagbabakasyon na nagkatrabaho sa Manila na nakatira dito sa Bicol. Na umaasa na makikita nila ang Bulkan Mayon. Kaya lang, hindi talaga nagpakita ang Bulkan Mayon ng araw na yan. Ganun naman talaga kapag pangit ang panahon at tumulan, malabo ang chance ng basilayan ang Mayon. Kaya ituloy ko na lang ang pagpahid ako hanggang sa umabot ako sa bayan ng Pilar. Nang makalampas na ako sa bayan ng Pilar, pumasok naman ako sa bayan ng Castilla. At dito na nga ako inabutan ng dilim. Buti na lang may mga street lights kahit papano nakita ko pa kalsada. Hanggang sa barating ko ang Sorsogon. At dito na ako nagpahinga. At yan ang kwento sa likod ng pang 28 days ko sa kalsada. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood and God bless. Maraming salamat ka pala sa nag-sponsor sa pagpagawa ng aking bike. Pagpasok ko ng Kagsawa, sa Katerba ang dami ng tao. Umaasa na masisilayan si Mayon, kaso natatakpan ng ulap. Kahit ako, even though I know to myself, that feeling na once in a blue na nga lang ako ng Bicol, hindi ko pa makikita si Mayon. Pagbalik ko, umahon ako sa kalsada ng Daraga hanggang sa napasok ko na ang bayan ng Pilar.
Pagtapos ng bayan ng Pilar, napasok ko naman ang bayan ng Castilla. At dito lang ako inabutan ng dilim. At hindi rin nagtagal, napasok ko na ang lungsod ng Sorsogon. At sa paghahanap ng aking matutuluyan ng gubingyan, padpad ako sa bypass. Hanggang sa marating ko ang SM Sorsogon at dito sa 7-Eleven, ako nagpalipas na magdamag. Dyan ang kwento sa likod ng pang 28 disco sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless.